Ito nga yung, if passed, will be Sandy's Law. Tama po ba? And ito ay dahil sa isang bata ng nangangalang Sandy Garovillas. Tell us about this Sandy's Act that we're talking about this morning. Actually, Miss Ali, yung issue na 'to, very intuitive siya, eh. Hindi nga namin naisip na kailangan ng batas dito. Kasi first aid, yung kailangan kung naibigay, wala sanang batang namatay dun sa panahon na yun. At lumabas during the hearing na hindi lang siya. Ang most recent, we have at least two. Isa 10 years old, isa 5 years old sa Subic. Parehong box jellyfish ang cause ng death na hindi nabigyan ng paunang lunas, lunas. agarang lunas ng first aid. Sige, so Miss Nenita, baka para sa mga hindi masyadong familiar po dito sa Sandy's Act, ano po yung nag-udyok, no, na pinangalan yung Sandy, ano po yung nangyari? But just to give the people who are listening and watching us a background, why this is important na maging isang batas, itong Sandy's Act? Ito po kasi napaka-importanteng panukalang batas dahil may buhay ng bata na pumanaw dahil sa preventable na pagkakataon, no? Yung parents ni Sandy Garovillas, lumapit sila kay Senator Risa para magkaroon ng national framework na may ngipin. Ibig sabihin, in fact, yung Section 7 yata ito, meron siyang penalty provision. So ang layunin niya, lahat ng mga tourist destinations sa Pilipinas magkaroon sana ng tamang mekanismo to respond to emergency situations, lalo na kung may mga batang guests. So pinangalan kay Sandy in honor of what happened to her, and since also the parents of Sandy were the ones who approached Senator Risa. Anong hinihingi ninyo? Mga medical, may hospital, provincial hospital near the resort, first aid kit, is it as simple as a first aid kit na kailangan po para po itong mga aksidenteng ganito hindi mangyayari? Ano yung naging kulang? Ano yung naging pangangailangan, no, para po naagapan sana itong aksidente? Actually, Miss Patty, maraming klase kasi ng jellyfish sa buong mundo, kahit sa Pilipinas, pero yung box jellyfish, venomous talaga ang classification niya. Tapos nagtathrive yan sa mga warm waters. Tapos, yung Pilipinas, in-acknowledge niya yung mga hotspots. Mga beaches na kung saan may presence nitong box jellyfish kasama ang Palawan. So ngayon, kung alam mo na yung ganong, may knowledge ka na as a resort owner, dapat meron ka ng mga systems in place to address emergency. For example, what happened to this child could have been prevented. Yung pagpanaw. Ang lumalabas dun sa pangangailangan, epinephrine. Kasi nagkaroon siya ng, you call this, anaphylactic shock. So, dapat lahat ng resort, ang tawag pala sa ganitong trade, products, no? So pag ang product mo ay beach at meron kang mga water sports, mga ganyan, o kaya nag-entertain ka ng mga batang guests, dapat meron kang paunang lunas sa allergy, sa jellyfish sting, lalo na kung alam mo na merong presence ng jellyfish, box jellyfish, doon sa tubig mo. Pero alam niyo ma'am, dun sa testimonial or sharing ng president ng Jellyfish Sting Project, Philippine Jellyfish Sting Project, validated niya yung isang documentary na ginawa rin ng isang scientist sa US. Napanood ko lang yung documentary. Actually, suka lang. Suka lang, pwede na. Pwede na. Pero dahil hindi alam ng mga tao na nandun kung ano yung gagawin, umabot dun sa punto na hindi na makahinga yung bata. Tapos, walang malapit na ospital. Actually, yung na competent. Ibig sabihin, hindi sila familiar sa ganitong kaso. Pero yung familiarity, napapag-aralan yun eh. Ako nga, kung hindi lang lumabas tong hearing na to, hindi ko naman siya maaaral, pero kinaya ko siyang aralan in 30 minutes. Resort owner. I'm doing a quick Google search on box jellyfish.
na ano diyan, meron siya sa Philippine waters, Yun no? nga, Palawan. Particularly in the Indo-Pacific region. So, itong dangerous species ng box jellyfish, Chironex yamaguchi, death, kasi pwedeng paralysis, pwedeng cardiac arrest, pwedeng death, no? It could be fatal and within a matter of minutes. So, siguro parang mas maganda yung, for me yung talagang preventive to disallow swimming kasi parang present siya during certain months lamang. Pag summer. O kapag kunwari sa shallow waters kasi if death can occur kasi highly venomous siya, no, talagang nakalalason talaga yung sting nitong particular box jellyfish na to. Hindi ba mas mabuti na ipagbawal ang paglusong sa tubig pag nakita yung presensya nitong box jellyfish para preventive talaga? Tama yon, Miss Ali. Actually, isa sa mga mekanismo na sinisikap nitong bill na to, pero actually during the IRR development na siguro, yung implementing rules and regulation, yung iba't ibang mekanismo, kasama na yung tinatawag nilang flag system. So halimbawa, kasi sa ibang bansa gano'n merong pag red flag or yellow flag, ibig sabihin malakas ang alon. So ito, pwedeng may specific color na, well, sana kapareho lang ng standards sa ibang bansa kung meron man, na may presence ng box jellyfish. Yung specific na tipo ng jellyfish na talagang nakakamatay pagka na-sting ka. Actually, yung cause niya kaya ka aatakihin yung system mo. Sa lakas nung lakas nung power niya, para kang, may isang kwento na sabi, para kang tinamaan ng electric eel. Ganun, oo. Kaya dahil sa gulat, Parang nakuryente ka, ganun. Naku, para kang nakuryente. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.